Talaga pang seryoso na talaga yan dalawang yan at nakikita mo na po baga sa 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 cellphone, sa YouTube na maganda ang nila. Samahan ano? Talagang parang sila na nga. Sila na talaga. Wala na kuha. Wala nang kawala ano? Wala na. Sana magtuloy-tuloy na yan. Maganda ang mood nila ngayon dalawa. Ito po kung ano lang po sana, kung permission lang po sana kung pwede, Sige na. Kaya mo yan. Sige na. ligawan ko po yung anak niya. So yun na guys, good morning, good afternoon, and good evening po ulit. Tumali ang inyong lingkod Batang LU and tayo ay nagbabalik para magbigay naman po ng isang reaksyon regarding nga po dito sa pagpunta ni Starrax doon sa lumang bahay po ni na Biancy po At ang inabutan nga po niya doon, syempre ang nakatira walang iba kundi yung tiyuhin ni Biancy and nagkwentuhan syempre, and ito ang tiyuhin ni Biancy ay may revelasyon tungkol sa EDC. Grabe, mamaya malalaman po natin yan. And of course, pag nadagdag din po tayo ng kaunting throwback kung ano yung isa sa napakagandang pangyayari dito sa lumang bahay po ni na Biancy po. So samahan po ninyo ako hanggang dulo at huwag kalimutan magtamsak, and bago tayo tumuloy-tuloy, syempre huwag natin kalimutang suportahan palagi ang buong Team Kalingap. Sa pangunguna po yan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edda Vlogs, and Kalingap Rob. So samahan po ninyo ako hanggang dulo guys. So let's go! Cause I don't give a fuck what you say. Napasyal pa dyan sa Padi? Hindi na po. Hira. Bihira na no? Busy na si Padi doon ano? So yun guys, bihira na nga daw dumalaw sina sina Tatay Veran po Syempre busy na po doon, and sa baka hindi pa nakakaalam ay meron na pong babuyan na pinagkakakitaan sina Tatay Veran, and of course yung kanilang tindahan po yun. Pinagkatiwala na sa'yo yung bahay ano? Oo. Kasi pag walang nakatirin, masisira yan. Ano na nga ako, parang gusto ko, parang pag may nagkapira ko, gusto ko nang bilhin yan. Yung bahay. Binibinta yan. So yun guys, ito kapatid po ito ni Tatay Veran, at siya na nga po yung nakatira. And kagaya na sabi niya, parang pagka nagkapera siya, ay gusto niyang bilhin na lang yung bahay na yan. And hindi lang natin sure kung ibebenta, kasi dyan po nag-umpisa yung EDC. Napakaraming memories. Kahit si Kuya Val ay binabalik-balikan po niya yan, yung bahay na yan, kahit wala na sina Biancy. Dahil marami siyang mga memories din dyan guys, yung pag-shooting niya dati kay Biancy. So yun, tuloy po natin. Hindi na nga inaatado nila. Kasi pag nagkapera, bilhin mo na. Nagkira. Kasi Ayun, yung dinala ko sa akin ni Kuya Val. Ano ko na yung yung yero? Ko na po. Yero? Ayun guys, buti naman po kasi nakadalawang balik na rin po si Kuya Val yan, kasi nung una nagpadala siya ng mga kagamitan po mga yero at mga iba pang materyales para ayusin po yung nasira na parang pinaka-terrace nila before. Nasira ng bagyo, natangay ng bagyo yung mga yero po yung lahat. And sa wakas, naipayos na raw po nitong tiyuhin ni Biancy, kasi last time na bumalik si Kuya Val dyan ay hindi pa nagagawa. Buti naman at okay na. ayos ano? Kaso lang, baka hindi yan ibenta eh. Kasi may kwan yan eh, may sentimental value baga. Yun ang sinasabi ko. Sa akin yung ipinta daw nila. Sabi. Ha? Sa bagay, may Ibebenta bayan na daw? sila doon ano? So yun guys, may plano pala talagang ibenta yung bahay na yan ni Tatay Veran. Yun ay galing po sa tiyuhin ni Biancy po na salita. Sayang naman if ever, kasi diyan po sila nag-umpisa.
Kumbaga, pag binenta nila yan at iba yung nakabili, hindi ka mag-anak, eh, wala na rin tayong babalik-balikan na memories, di ba guys? Puro sa video na lang. Okay, pag nabili mo yan, pahalagaan mo lang, ano? Ay, nga naman po. Parang isip mo ang patulong. Kasi, ang daming alaala maganda. Tama. Sobrang alaala dyan eh. Diyan siya na, Oo. diyan si Kenny nagtapi na Diyan nakilala ang Idsay. na diyan na lahat nakita. Pinanonood ka rin ng Idsay, kuya? Siya po, lagi ako. Grabe. eh, ito yung isang bagay na hindi mo minsan ini-expect, no? Pagka yung mga kamag-anak na mismo, minsan kasi kadalasan gano'n eh, yung mga hindi na pagkamag-anak nila yung ano ay hindi na sila sumusuporta. Kahit nga minsan kapatid, pagka nagnegosyo, hindi sinusuportahan na ibang kapatid eh, kadalasan. Pero pagka naging successful, andyan na sila. Hindi mo ba guys? Pero itong tiyuhin ni Biancy guys, talaga nakasuporta pala at updated siya sa nangyayari sa Etsy. Maririnig po natin yan at pakinggan natin yung kanyang mga revelasyon. Yan. Tuloy. Sa naman, ano nararamdaman mo pag nanonood ka? Para kung bumabalik sa kabataan. Grabe. Na in love. Naalala mo yung asawa mo? Minsan. Kawawa naman si Kuya kasi iniwan na raw siya ng asawa niya matagal na eh. Kumbaga, naalala niya yung misis niya dati kapag napapanood niya ang Etsy. Grabe. Minsan pag nawawala na yung tuwa ko, lungkot ang kapalit, yung iniisip ko siya. Ayun lang. Nawawala din daw ang tuwa niya kapag napunta na yung ano niya, yung isip niya doon sa dating misis niya. Kawawa naman si Kuya, guys. Nasaan na ngayon ang asawa mo, kuya? Wala ko, natiba ng ano eh. Nag-ibang landas na? Ibang kartas. Pero may balita ka ba sa kanya? Wala na? Wala. Paano yan pag nanonood ka ng Idsay? Eh, kinikilig ka. Eh, paano yan? Parang binabaliwala na lang yung ano. Ah, Yung nararamdaman mo. nakapalito Wow, ng saya. Kakakuha niya. Ganun talagang boy ko na minsan, kailangan natin mag-move on. Ayun, no. Kailangan talaga. Harapin yung bukas, di ba? yeah, tama rin. Kailangan mag-move on, harapin ang bukas. Pero bago ka makapag-move on, guys, kailangan tanggapin mo muna yung katotohanan. Pagka hindi mo tinatanggap yung katotohanan, mahirap mag-move on kapag pinaglalaban mo pa rin yung kunwari, pag-ibig, yung mga ganyan, kalimutan mo na. Pag nakalimutan mo yun, tsaka ka pala makakapag-move on. Kasi, kumaga, lahat mo naman tayo eh. Kung may nawawala, may darating. Yeah. Di ba? Tama. Ito naman po. Talaga pong seryoso na talaga yan dalawang yan at nakikita mo na po baga sa sa cellphone, sa YouTube, na maganda ang ano nila. Samahan ano? Yung talagang parang sila na nga. Sila na talaga. Grabe. So yun guys, nakakatuwa naman. Pati yung tiyuhin ni Biancy ay naniniwalang gano'n na nga. Sila na daw talaga. Nakakatuwa naman, no? Hindi mo talaga expect na talagang nanonood to at updated talaga sa nangyayari sa Etsy. Grabe, ang suporta. Anak ko, Wala nang kawala, ano? wala na. Wala Kaya- nang kawala. Sana magtuloy-tuloy na yan. Sa tingin ko naman, tuloy-tuloy na yan, kuya. Tingin ko to kasi, ang dami na ng pinagdaanan, di ba? Oo, dami. Kaya maganda naman pati yung ano ni Kuya. Maganda naman yung kuha niya, hangarin niya. Mhm. Kita mo naman, kuya, ano? So yun guys ha, mismong tiyuhin na mismo ni Biancy ang nagsasabi na according sa mga napapansin niya ay maganda ang hangarin ni Kalingap Edu kay Biancy. Samantalang yung iba dyan na hindi naman kakilala personally, ang Etsy ay iba ang sinasabi. Nako, kung ako mas paniniwalaan ko to kasi tito niya to eh. Di ba guys? Kita mo naman yung hangarin ni Kuya Eds, ano? Nakikita mo. Oh, Sabi, ano? Boto ko naman kay Kuya Eds. Ayun naman. Wala naman pong mawawala sa akin yan. Kung siya man lang, okay na yun. ayan ha, botong-boto siya kay Eds. Isa man mapasa ano man sa ibang, hindi niya kilala. Oh. Mm. Kuya Eds na lang, ano?
At- Ay, yun, kilala niya. Tapos kilala na ng magulang niya. Yun. Ano pa? Yun ang maganda. Diyan ano kuya. Yung kilala ka ng magulang ng babae. Lalo yung pinapanood niya. Minsan pag nahiram ako doon sa anak ko ng cellphone, inihiram ko at napanood ako ng yun yan, yung ano po baga, yung magkambal na kuwan, Australiano. yung film. Australiano. Napanood mo rin. Pinapanood ko yun. Buong kalingap pala. Sinusuportan ni Kuya. Nakaka-relax baga pag nanonood ka ng mga ginano. Para ka lang nanonood ng mga movie ano. Minsan na, nanonood din ako kuminsan ng kuwan. Yung, Korean drama. Japanese drama. Nakakalungkot din ang buhay ni Kuya. Kaya minsan, hindi na ako naalis dito sa bahay. Nandiyan na lang din ako. Maalit na ako, papalaos. Saka, Mangingis na pala talaga siya. maganda yung dito ka lang, di ba? Kung lalayo-layo ka pa, parang nakakapagod na baga. Parang wala ka nang ganang maglayas-layas ano? Dito lang, sa bahay. Ganun talaga. Pag nagkakaedad na, Manood gusto sa ng bahay na Insay, lang. Nood-nood. Ang mga kalingap na ang kami sa Insay po. Nakakamiss talaga. Ang daming alaala dito, ano? Ang daming alaala na hindi Masaya pati. Lagi pati. malilimutan. Ano? Masaya pati. Lagi pag na sila dito. Sobrang saya, ano? The shooting. Yeah. Ang daming Aming tao. nanonood. So yun din pala isang namimiss ni Kuya sa mga nangyayari dati nung nandiyan pa sina Viancy dahil marami raw tao na nagpupunta dyan nung pagka nag-shooting sila. Well, talagang totoo yun. Mamimiss talaga nila yan. Kasi ang saya-saya about sa ay pati yung mga ibang kapitbahay ay nabibiyayaan din. Ano naman kaya sabi ng mga kapitbahay dito? Wala namang group pa sila dito. Minsan, pinapanood na nila. Lahat yung tindahan dyan. Pinapanood yan. Supporters. Grabe. Pagkatanda pa nga. Kinikiril. Mga matatanda pa daw. Well, actually, mas marami talagang viewers na sabihin na nating may edad na. Bakit? Kasi nga guys, kumbaga kapag ka napapanood nila yung mga ganon, mga kabataan, kagaya ng EDSI, Jomcar at iba pa, ay parang bumabalik din yung kanilang mga pinagdaanan. Kasi yung mga kabataan ngayon naman, hindi na nila masyadong panonoorin yan, maliban sa iba, kasi sanay na sila dyan sa panahon na yan. So, kaya mostly, ang nanonood talaga, yung mga senior. So, yun, bumabalik ang kanilang kabataan kapag napapanood po nila. Well, totoo po yun. Lahat ng tindahan ko dyan. Pinapanood yan. Kinikirilig sila, ano? Ano pa? Wala na. Andun yung sasakyan ko, nakaparking doon. Doon ko pinarking para Ikaw lang po magano? kapo lang. Minsan kung saan ako magagabihan, doon ako matutulog. Tulad niyan, minsan pag pupunta ako dito ako matulog. Madala lang ako ng tent. Dito tayo matulog. Ano? Okay, Di naman nakakatakot dito sa gabi. So yun, mahilig din pala mag-adventure si Starax, guys, kung nagpupunta raw siya sa iba-ibang lugar, kung saan siya abutin ng gabi, madalas doon na siya natutulog. And plano nga niya na pagka bumalik siya dyan, ay dyan din siya makikitulog, magdadala daw ng tent. Okay yun, adventure talaga yan. And dagdag na content, syempre. So ayan po mga kalingap, minsan dito tayo matutulog mga kalingap sa tabi ng dagat. So yun na, guys, no, at dahil nasabi nga ni Tito, ni Viancy na kilalang kilala na daw ng parents ni Viancy, si Edu. Well, totoo naman po yun. Actually, nakakwentuhan ko na rin po yung parents ni Viancy nung nagpunta sila rito sa Manila. And napakababait po nila, guys. So, tayo, throwback natin yung isang pinakagusto ko na part
61 po yata ito guys. So, samahan po ninyo ako. Nandito naman si Kuya. Hello po. Ano Tao si po. Biancy? Oy, Nay! Nay, magandang umaga. Nay, magandang umaga po. Grabe. Magandang umaga po. Ito yun talaga nakakamiss na itsura ng bahay po nila kasi napakalinis po ng paligid. And yan, may tambak. Kumbaga, naka-elevate yung lugar na yan para hindi abutin ng alon. Pero ngayon, doon sa tito ni Biancy, medyo napatag na po eh. Kaya ang alon dire-diretso na hanggang sa bahay. Let's po. Let's po. Uy, si Butchog. Magandang umaga po. Na naman siya. Kumusta po kayo, Nay? Buti naman. Ay, nasaan si tatay? Yung lahat. Asan si tatay? Ayan po si tatay. Andyan din. Napin muna namin. Ay. Mm. Ah, Grabe. ano? Ano yan? Ha? Happy New Year Ano po, yan? Nay. Happy New Year. Happy New Year sa inyong lahat. Mm. Okay. Naalala ko na guys kung anong tong episode na to. Yan po yung time na parang dinala sila ni Dr. Love dito sa Metro Manila po. And nagkaroon ng problema. Mga chismosa po tungkol, nililink si Kalingap Edu dun sa isang sponsor. And kapag nagme-message yung mama ni Biancy kay Biancy, minsan hindi raw sumasagot. Kaya medyo nag-worry pero hindi naman daw po nawawala ang tiwala niya kasi Kalingap Edu, siya na mismo yung nakaka-chat ni mama ni Biancy po. Kaya yung worries na yun, ang gusto lang nila, maging maging open sila. Kumbaga, magpaalam. So, tuloy po natin. Happy New Year. Happy New Year din sa'yo. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Nay, magandang hapon po. Nay, magandang hapon po. Grabe. Happy New Year po sa inyo. Happy New Year sa inyong lahat. Grabe. So, siya nga po pala, po ako. Maghingi po ako ng pasensya dun sa, dun sa misunderstanding po nung nasa, nung pag-alis po namin, Dahil po sa mga, medyo parang, naging nagkagulo po, Hindi. Iba naman po yung sa, katotohanan na, hindi naman po yung kagaya na sa naisip niya. Yun. Sana po, maintindihan niyo po. Baka po galit kayo. Ay, hindi naman. Grabe ha. Ang tapang. Anyway guys, talagang malakas ang loob ni Kalingap Edu. Kasi bihira lang yung gumagawa ng ganito eh. Yung haharap ka sa parents ng, sabi na natin, nililigawan mo. Huwag mo na shota guys. Nililigawan mo para humingi ng pasensya. Bihira na po yung ganyan ngayon guys. Minsan ay pinalalagpas na lang yung, kumbaga, pinalilipas na lang yung oras hanggang magkalimutan. Pero hindi totoo yun na malilimutan ng isang tao yung mga ganong pangyayari. Kumbaga, naglalaylo lang pero hindi po makakalimot ang isang tao kapag kaya mga hindi pagkakaunawaan. Kumbaga, nandyan lang lagi. Pero kapag hinarap mo siya at nagiging ng pasensya, yan, maaaring makalimutan. Hindi naman na... Hindi naman. Hindi mahirap naman yung magalit kang hindi mo pa alam yung totoo talaga. Yun. Dapat alamin mo muna kung ano yung Yun. talagang... Sinabi ko naman po yun sa kanila. Sinabi niyo na? Yeah. Pinaliwanag. Okay. Okay naman po kung galit kayo. May tagasalo naman po ako dito ng sentro. So yan guys, nagpaliwanag na rin pala si Biancy. Pero mas okay pa rin nga yung pumunta mismo si Kalingap Edu dyan para siya mismo yung magpaliwanag at maghingi ng pauman din. Para talagang malinis. Yun ang the best. Sana. Sana all. Siyempre gusto rin talaga ni Idon na na makapunta ng personal at maliban kay Biancy, mas magandang siya rin mismo sabi sa inyo ng totoo. Siyempre, mahirap na. Baka maano ko eh. Hirap na bagang maalis yung tiwala. Siya nga Yun. po, saka Totoo yan guys. Lagi kong nababanggit din po yan. Pagdating sa tiwala, yan yung pinakamahirap na sirain. Once na nasira yung tiwala, mahirap na ibalik talaga yan guys. Magkapatawaran man, pero yung tiwala, yung 100% na ibinigay before, siguro mga 10% na lang. Kahit anong gawin, mahirap na ibalik talaga yan.
Baka bawal na ako, baka di na ako makabalik dito eh. Pero Nay, ano yung naramdaman nyo nung narinig nyo yung balita? Ano din, Medyo na, Na-shock din. at sabi ko, nag-alala lang ng konti. Pero hindi naman kasi, Iwala naman kayo. saka nag-chat ko ng si Edo noon na okay lang sila. Pag may nangyayari naman na gano'n na mga, nag-chat agad ako kay Eds. Kaya, kahit na yung mga balita na hindi naman kami doon nag-aalala. Kasi, sila naman yung nag-aano sa akin agad. Kaya ngayon sabi ko kay Biancy, kung sakaling aalis sila tapos may mga ganyan, siya agad. Magpasabi. Oo, magpasabi siya agad para minsan hindi nakukonta, hindi sumasagot sa akin. Siya ang sumasagot. Si Edo ang sumasagot ulit sa akin. Hindi ko nakukontak. Baliktad. Hindi talaga ito natawa. Kung hindi si Edo ang mag-chat sa Tamad kasi akin, ito mag-chat eh. Baka naman, baliktad. baka naman siguro, gusto rin ni Biancy talaga na si Ido ang magsabi sa inyo dahil si Ido ang nagpaalam ay si Ido ang Oo, nagdala. minsan hindi talaga yan nagre-reply. Booking ka, Biancy. Kung hindi pa mag-chat si Edo sa akin yun, malalaman ko kung anong nangyayari. Alam niyo guys, kung pakikiramdaman niyo kung paano magsalita yung mama ni Biancy, kung ano yung mga binabanggit niya. Talagang grabe yung tiwala niya kay kay Kalingap Edo. Kaya mahirap talaga sirain yun. Kami kasi yung pinuntahan po doon ay kung saan sana. Kaya, hindi maiwasan pag malulubat na ang video. Oo. Pa. Nalobat na. Pwede. Kung saan kami dinala ni Dr. Lab eh. Oo. Pero dapat nga si Dr. Lab magpaliwanag dito eh. Kaya ngayon nga naisip ko eh, bakit ikaw kuya ba bang pumunta dito? Kala ko baga anak-anakan niya si Benzi. naghingi na yung dispensa nung naka-live siya. Kasi Hindi, pero mas maganda talaga tayo. Yung Dapat magpresentar siya dito. So yun, hanggang pagla-live lang pala na hingi ng paumanhin naman si Dr. Lab. Oh. Buti pa si dyan. Hantingin natin si Doc Lab. Nakayari. Hindi po rin sa live lang, Doc. Kaya nga eh. Eds, Zal, nandito naman na tayo. Samantalahin mo na, sabihin mo na kay tatay yung gusto mo pang sabihin. Hira kuya Bob. Parang Baka hindi may ka ng tamang simpo ah. Nakabahan ako eh. Ito na yung, Eds, Baka may sasabihin pa Eds, ito iba. na yung tamang pagkakataon. Kasi andito si tatay. Pwede. Parang may... Baka di mapigilan nila eh. Delikado. Ha? Hindi, samantalahin na rin natin kasi Matalita na. baka mamaya, si nanay magpapakasyon. Yun nga. Eh, siyempre, ito, andito silang dalawa. Oh. Lakasan mo lang yung loob mo. Kaya yan. Mas maganda yung nagsasabi na ng Oo, maaga. kita mo lang. Uy, teka lang. Parang may ini-expect na mama ni Biancy na sasabihin si Papa Eds. Hindi pa man nababanggit ni Papa Eds, guys. At grabe kumbaga, alam niyo yun, napakaswerte din ni Papa Eds kasi nakasuporta sa kanya yung parents ni Biancy. Kumbaga, hinahawi na nila yung daan para makadaan si Papa Eds Supported siya. Grabe. Malaking pag-asa. Malaking pag-asa. Mukhang... mas mahirap yung tinatago yung Ay, yun pa. Yun. Nako. Kasi na, Sabihin mo, Sige po. samantalahin mo. Total, din si Biancy. mas maganda yung sinasabi. Ano bang Ano naramdaman? ba? Ano po? Kinikilig na si Biancy, Naitay, guys. ito po, huwag niyo po sanang mamasamin na yung pag-ano ko po kay Biancy, pag-aalala, sana po hindi niyo po sana okay lang po sa inyo yun. Saka kung pwede lang po ay Teka lang, guys. Kasi si Biancy, tinitingnan ko siya. Hindi pa sinasabi ni Papa Eds, pero kilig na siya. Parang alam na niya kung anong sasabihin ni Papa Eds Banggitin mo na. Sabihin mo huwag kang Kuya Bob, huwag kang kabahan. Mas maganda yung nagpapaalam ng maayos, Banggitin mo na. diba? Total, wala naman si Dr. Lab dito. Dahil kayo nandito. Napapanood naman ito ni Dr. Lab sa vlog. Sabihin mo na, para naman pagkakataon na din. Bibira ang ganito Masama na na buo sila. magsabi kung anong nasa loob. Tsaka maganda ang mood nila ngayon dalawa. ito po kung ano lang po sana, kung permission lang po sana kung pwede Sige na. Kaya mo yan. Sige na.
Tagal. Ligawan ko po yung anak niya. Ayun, grabe. Asan mo? At kayo naman ang buo. Whew. Sa wakas, nasabi rin guys, pero para sa akin, the best. Yung haharap ka talaga sa magulang ng isang babae at magpaalam para ligawan yung anak nila. 1 in a million na nangyayari po yan guys. Alam nyo yan. Siyempre, alam na alam nyo yan. Lalong-lalo na sa panahon na ito. Nako, wala na yan. Dinadaan na lang sa chat-chat, tsaka sa mga text-text, sa paliligaw ngayon. Pero yung ganito, parang yung tipong parang makalumang panahon pa rin, yung parang mga Maria Clara. Nakakakilig pala guys. Actually, hindi ko naranasan yung ganyan eh. Yung magpaalam sa parents para manligaw. Grabe. Iba? Narinig mo na sabi ni Ace? Oo. Basta kung anong gusto ni Beyonce naman, kung anong siya naman ng hindi naman kami. Kung Tama. anong nila. Galing. Kami support lang kami. Hindi naman kami aliligawan. So, ano naramdaman mo na? Ano naramdaman mo? Tsaka Dalawa yan. Tsaka, Medyo na ano ko eh. Wala. Bukas-bukasan. Nawas-basin ka ba? nababas mo? Palakpak naman kayo dyan. Payag sila, Haba ng Diyan hair. na, payo, Malaking achievements kay Ido yan. payo na lang namin, yung, pag may problema, yung magsabi kayo ng Personal, hindi yun. So yun guys, alam ko na nag-o-observe naman kayong lahat, no? Kung paano magsalita yung mga parents ni Biancy, kung ano yung mga pinag-uusapan po nila. Para sa akin, hindi po ito isang scripted. Kumbaga, talagang, dinaan man nila sa vlog, pero lahat ito ay katotohanan. Hindi naman po artista yung mga yan, eh. Tsaka yung kung paano sila magsalita, tuloy-tuloy. Parang wala namang practice yung mga yan guys eh. Hindi sila mga artista, no? Wala sila mga binabasa na script. Kumbaga may consistency yung pinag-uusapan. Tuloy-tuloy lang. Diba? Sila lang dalawa nakakaalam. Mahirap yung nanguhula kaming dalawa. Kami, Kahit walang vlog, nagsasama. lagi na lang sila nakakaalam. Ay. Yun, ang booking na booking. Talagang sabi ni Mama ni Biancy guys. Kahit wala daw vlog, ay magkasama pa rin yung dalawa. So, ibig sabihin, tagal na pala nangyayari. Ang tagal na. Ang tagal na pala guys. Biro niya yan kung anong part ito. At anong part na ngayon ng EDC. Tagal na. Huli. Lagi na lang magkasama yung dalawa. Pero walang sinasabi. Wala naman sinasabi kung ano ba ang ano nilang Status dalawa. nila. Oo. Huling-huli yung dalawa. Hindi mo. Friends. Para kami Ulan. nagkuhula lang ay. Ayun. So, Pambira sa ngayon, talaga. Mas maganda yung nagsasabi kaysa yung nanguhula. Salamat po. So, maganda pakiramdam mo. Ikaw, maganda ka pakiramdam mo? Si Grabe. Benzi, kung okay si Benzi yung sinabi mo. Siya ano? Siyempre, ang tatay pumayag na baga si Benzi, paano kung papayag to? Ay, di pa. Sabi niya, di pa siya ready. Ha? Bago-bago to eh. Ha? Ano yun mo ulit? Ano? Para isang puntahan lang tayo. Ano masasabi mo sa... Ano? Ano po? Hindi po muna siguro. Ha? Hindi, pumayag na yung tatay at nanay. Ha? Ibig, kumbaga, siguro ang nasa isip po siguro ni Biancy guys, ay hinihingi na kaagad yung kanyang kasagutan dahil pumayag na yung parents niya na ligawan siya ni Kalingap Edo, which is hindi naman ganun, no? Kumbaga nagpaalam pa lang ng seryoso, ng formal, para manligaw sa kanya. Kuya Bob, binasted ako Kuya Bob. Binasted ako Kuya Bob. Anong gagawin ko? Hindi, ganito. Huwag muna tayong umalis. Biancy, Pipilitin natin Kuya Bob. pumayag na si Bians. Okay na raw yun sa kanila eh. Siyempre, mga galing dapat sa'yo kung ano ko talaga. Okay ba sa'yo? Di naman porke naniligaw, sasagutin na. Oo. Yun. Hindi naman porke naniligaw kayo. Oo. Tama yun, sinabi ni Kalingap Rob. Hindi naman porke pinayagan manligaw, kailangan sagutin na kaagad. Hindi. Kumbaga, formal na pagpapaalam pa lang. Pero hindi natin alam. Baka
sa part na yan guys, ay sila na talaga. Paalam lang Siyempre, siya. palagi kanyang hinahatid sundo. Oo, nagtataka na kaming dalawa ay. Ala, Nagtataka na kami. Tayo lagi. Magkasama pa lang sila. Tapos mamaya, nandiyan na naman. grabe guys, naglalabasan. Tayo mapunta na naman sa dahil. Booking eh. Di, pero alam mo, masaya kasi ang mga magulang ni Biancy talagang open sila na, naman sa masaya sila na problema. nagsasabi ng totoo. Mas maganda yung nagsasabi rin ng personal kisa yung naglilihim na silang dalawa lang nakakaalam. Tama naman. Bakit tayo si Biancy ba walang binabanggit sa iyo? Ay, nako. Basta masabi Dapat na. kayo, nakakatawa din ni Biancy. Oo. Kung bakit, Biancy, pag ano mo, ipaliwanag mo rin sa magulang mo siyempre. Tatanong din siya sa sarili niya. Pero nga, Biancy, ano naramdaman mo na, narinig mo na ganyan? Narinig mo na anong naramdaman mo? Grabe. Ano pakiramdam mo ngayon? Na ano po. Kung sinabi ni Eds Oo, yung matapang na pag-amin. Oo, inamin ni Eds na magpapaalam mo siya na pwede kang ligawan. Siyempre, nakapaproud po ano. Yung gano'n na. Pinapaalam po. Yung gano'n. Nakaka-proud. Yes. Grabe. Totoo nga naman. Nakaka-proud nga naman, guys. Ito yung, ito yung mga episodes nung nandyan pa sila sa lumang bahay. Sobrang nakaka-miss yung mga pangyayari dyan, guys. Kaya kung sakaling mapunta o kung sakaling ibenta ni na Tatay Beran yan, parang sayang, no? Kapag ka napunta sa ibang tao, okay lang siguro kung sa tsuhin ni Biancy mapupunta. Okay lang, para anytime pagka gustong balikan yung lugar, mababalikan pa rin. So yun guys, and I hope nagustuhan nyo ulit itong ating maigsing vlog ngayon. And if ever nagustuhan po ninyo, huwag po kalimutan mag-thumbs up guys. So yan. So hanggang dito na lang at magkita-kita ulit tayo sa akin sa sunod na upload. And of course, ito muli ang inyong lingkod, Batang LU. Papaalam muna saglit and God bless po sa lahat. So bye-bye.